Magandang araw po sa lahat at welcome back po again sa aking munting vlog. At sa araw na po to ay nagtatanim po ako ng kangkong. Ito pong kangkong ay para pakain po namin sa aming baboy. Nilinisan ko muna tong dito sa gilid kasi wala nakatanim, puro mga talahib lang nandito sa gilid. Kaya inisip ko na linisan at tamna ng kangkong. Kasi sayang yung area, walang nakatanim, puros lang talahib. Kaya mabuti pang tamnan ng kangkong para naman yung mga baboy namin ay makakain ng pangmeryenda nila. At yan na po, at after 1 week nabuhay na po yung kangkong namin. Yan na po, buhay na buhay. At ito po si Papa, nandito sa maisan namin. Itong maisan po namin ay malapit na po itong ma-harvest. At kumukuha si Papa ng mais kasi pagigiling para makakuha kami ng tahop, yung para pakain sa baboy namin. Kasi yung tahop dito na mais ay sobrang mahal na po, 30 pesos per kilo na po yung tahop dito na mais. Kaya naisipan ni Papa na kumuha ng mga isang sako na mais dito sa amin, malapit naman dito sa aming bahay. Yung presyo ng tahop ay malapit nang maabutan niya ang feeds, kasi may feeds na 32 per kilo lang yung sa gestating at lactating. Iba kasi harvest season ng mais ngayon, at sa mga by September, sa susunod na buwan ay ito yung harvest na po ng mga mais. At sana naman po ay bumaba yung presyo ng tahop na mais para naman di mahirapan yung mga bumibili ng tahop na ganyan. At ito yung dalawa namin baboy na gagamitin namin sa pista namin, yung kakatayin namin. Yung isa litsonin at yung isa naman lapa lang. At may ginawa kami na isang kulungan dito. Ito yung lalagyan namin sa pagkawalay ng mga biik namin. Yung sa isa namin inahin kasi wala na kaming mapaglagyan. At yung sa kabila may biik at dito may biik din. Itong biik na isa, ito yung ginagatas namin kasi napigla ito nung pagkapanganak sa kanya, kaya ganyan siya yung nag-iisa. Malapit na ang pista dito sa amin sa September 28. So hanggang September 28 ang tong baboy namin dito. At ito sila ay mawawala na at madaragdagan naman ulit kasi may mga biik pa kaming mawawalay at may mga anak pa na baboy namin. Nilagyan namin ng trapal dun sa gilid kasi dadaanan niya ng mga tao, at dito sa amin, dun sa kabilang barangay ay nagkakasakit yung mga baboy nila, kaya nilagyan na lang namin niya kasi prevention is better than cure po. Buti na po dito sa amin banda ay walang nakakasakit na baboy. Dun sa pinsan ko po ay malulusog naman yung mga baboy nila, kaya maganda po dito sa amin kasi walang ibang taong nakakapasok. Kami lang po dito na mga kamag-anak lang po. At ito yung mga bake na ilalagay namin dun sa ginawa namin kulungan. At ito sila ay mawawalay by next week. Ito sana sila ay 13, kaso namatay yung 5. So bali 8 lang to sila natira, at yung sa himarako nito ay kukunin yung isa, so ang matitira sa amin dito ay 6 na lang. Ganyan yung lakaran dito sa amin. Pag magpapakasta ka sa inahin mo at mga anak na yun, may kukunin silang isang biik, or di kaya ay babayaran mo sila ng 3,000 o depende sa inyong
kasabutan o pinag-usapan, at yung kukunin nila ay yung pinakamalaki na biik, yun yung sa kanila. At dito sa amin ngayon ay marami yung nababahala kasi yung mga biik nila ay walang bumibili, at kung may bumibili man ay sobrang baba ng presyo. Ang dahilan nila ay may ASF, may sakit yung mga baboy, at yung mga backyard farmers naman ay talagang binibenta na lang yung mga baboy nila kaysa daw magsakit at malugi sila at mawala yung kanilang mga pinaghirapan. Kasi sa pagkain pa lang ng baboy, yung feeds, yung tahop ay sobrang mahal na po. Ito pong nararanasan natin ngayon na problema sa pagbababoy ay dadaan lang po to. Kasi lahat ng problema ay may solusyon naman. Kaya sana naman po ay yung bakuna na sinasabi nila sa balita ay darating na sana at maagapan tong problema na nararanasan natin. At kami po ay hindi susuko sa mga baboy namin kasi mga baboy namin ay malulusog naman at walang sakit at malalakas pa silang kumain. Malay natin sa susunod na buwan ay babalik na yung presyuhan ng mga biik at ng baboy. Nang makabawi naman tayo sa malaking gastos sa ating mga baboy nang makita natin yung mga pinaghirapan natin. Sa pagbababoy o sa pagninegosyo ay talagang swertihan lang. Minsan makaka-jackpot ka sa presyo, minsan naman ay wala. Kaya moving forward lang tayo at looking forward for the next time. At huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi para sa kinabukasan natin to. At hanggang dito lang muna ako. Salamat sa panonood. Happy farming. This is Red Vlog. Bye-bye!